Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Matapos ang 2 araw na grace period, nagsimula na ngayong Miyerkules ang paniniket ng MMDA sa mga driver ng e-bike at e-trike na dumaraan pa rin sa national roads. Ang ilang mga nahuli, nagdahilang hindi alam ang polisiya. Kaya impound ang ending ng mga walang maipakitang lisensya. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa ang naranasan ng 16 anyos na lalaki matapos masita ng MMDA dahil sa pagdaan niya gamit ang e-trike sa EDSA TAF. At dahil minor de edad at walang lisensya, kailangang hatakin at impound ang pinapasado niyang e-trike. Papaluin kasi ako yung kaya papauwiin ako ng probinsya yung mapauwiin bukas ako ng probinsya. Nitong Lunes, sinimulang ipagbawal ang mga e-bike, e-trike at iba pang e-light vehicles na dumaan sa national roads. At ngayong Miyerkules, sinimulan na nga ng otoridad ng paniniket. Hindi naman kami nagkulang sa paabiso at sa public information dissemination. So hindi ho dahilan yun na hindi nila alam. Karamihan hong nahuli ngayon dito, wala talagang mga dalang lisensya yung mga driver. Kaya napilitan ho kaming hatakin at i-impound. Nasita rin ang isang e-trike na nahuling bumabiyahe mula sa Pasay City. Ayon sa kapitanan ng barangay na sakay mismo nito, may tinutulungan lang na request ng isang kabarangay sa munisipyo. May papakrimit kami na tao, humingi kami ng tulong sa City Hall, kaya nagmamadali rin kami. For impounding sana ang barangay patrol dahil walang lisensya ang tanod na nagmamaneho, pero lisensya na lang ni kapitana ang inisyuhan ng tiket. Considering kasama naman yung sakay, in-honor na ho namin na at least matikitan yung kasama nung tanod para at least ma-issuean din ng ticket yung nagdala ng e-trike barangay patrol. Wala pang isang oras mula na magsimula ang operasyon ng MMDA kontra sa pagdaan ng mga e-vehicles sa national roads ay ganito na karami ang kanilang nahatak. Ang rason ng ilan tumatawid lang sila sa kanilang daanan dito sa EDSA TAF, pero ayon sa MMDA, bawal ang pagdaan sa national roads. Nasita rin ang ilang food delivery rider matapos baybayin ang TAF Avenue pa EDSA. Imposible talaga na hindi kami makakaraan, especially yung area yung mga area na mayroong mga store talaga. Minsan nga nakipagpatintero pa kami sa mga makiusap pa kami sa mga enforcer, lalo na pagka yung store tapat ng kalsada walang parking space. Minsan nakipag-usap pa kami, pinapayagan naman kami. Pwede tumawid sa barangay road. Ito po ang TAF, hindi po siya barangay road. So bawal din sila tumawid ng TAF. Bawal din silang bumaybay dito sa EDSA. So lahat po ng dadaan dyan, lahat po yun pwedeng hulihin. Kabilang sa mga bawal daanan ng mga e-vehicles ang Recto Avenue, President Quirino Avenue, TAF Avenue, EDSA, Expressways at iba pa. Nitong maghapon, umabot sa mahigit 100 ang bilang na natikita ng otoridad sa Metro Manila habang 41 sasakyan ang na-impound. Aabot sa 2,500 pesos sa multa nang mahuhuling may dalang lisensya na pipilitin pa ring dumaan sa mga national road habang ma-impound naman ang e-vehicle ng mga walang lisensya. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.